59. Praise the Lord. So 1 minute na lang. Excited na his sister. Sige, praise God. Guti naman ng segundo. Welcome po gawain Handulag Christian Fellowship. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay pinagpalang lubos ng ating Panginoon na tayo po ay muling tinipon at sama-sama nating pupurihin, sasambahin ang ating iisang Diyos, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At napakahalaga sa hapon ito na tayo po ay sama-sama magpupuri sapagkat ang sabi ng Biblia, dalawa o tatlo nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon, kasama natin siya. Praise God. So sa hapon ito mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat na muli po tayong pinagtipon ng Panginoon at aking pong hinihiling na tayo po ay tumayo. Tayo po tumayo at manalangin mga kapatid para sa opening prayer. Ang ating pong verse sa hapong ito ay sa 2 Corinthians 5:17. Sama-sama nating babasahin. Pagkatapos ito tayo po ay mananalangin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos ka na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Dahil sa iyong pag-ibig, iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo na namatay sa krus para sa aming kasalanan upang kami makaangkin ng kaligtasan. Salamat sa banal na dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo at sa hapong ito, aming pong inaangkin ang pagpapala, ang kapatawaran ng aming kasalanan. Sa hapang ito, kami po'y sama-samang magpupuri sa iyo, sasambahin ang iyong banal mong pangalan. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pagpapasalamat, maging sa mga testimony ng aming mga kapatiran. Sumaamin po kayo, Panginoon, maging sa aming mga pag-awit, praise and worship songs. Na ito po, Panginoon, ito ay isang bagay na patuloy mong hinahanap sa mga tunay na mga mananalamba. Pagpalain niyo po ang bawat mga kapatiran, ang bawat isa sa amin sa hapang ito. So maamin po kayo at amin pong inaangkin ang pagpapala, spiritually, higit sa lahat ang mensahe na amin pong pakikinggan. Tulungan niyo po kaming maunawaan po namin ang mensahe niyo po at amin pong ma-apply sa amin mga buhay. So maamin po kayo, lahat ng ito aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Welcome po sa bawat isa sa atin. Ating pong i-welcome ang ating beloved Tatay June. Praise God. At kasama po natin sila ngayon sa hapong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, lipay kog dako kay ikaw ni Simba, igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako, lipay kog dako kay ikaw ni Simba, igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan anak sa Dios adunay pagkahiusa, managpingkil kalimtan na, maharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsuon ko kumusta ka. Nalipay ko dako kay ikaw ania, nalipay ko dako kay magkauban na sabta, nalipay ko dako kay ikaw ni Simba, igsuon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan anak sa Dios adunay pagkahiusa, panagpingkil kalimtan na, mahari
dawata ang akong kamot. Igsuon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanan anak sa Dios adunay panaghiusa, panagpingkil kalimtan na, pahari unta ang gugma. Dawata ang akong kamot, igsuon ko kumusta ka na. Hallelujah! Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Makabalik sa mga taga. Karon sa karong hapon na makakigsuonan, matuta sa pagpapasalamat nga hangatan nga mga blessing ang ginhatag ang Ginoo bisan man ano man nga bagay sa nga Biblia, in everything give thanks. Sa ano man nga mga bagay, sitwasyon, magpapasalamat kita sa Ginoo. Amen. So atong tawagan ang atong beloved Tatay John sa iya pagpasalamat nga kaupod natin siya karon. Praise God. Palapagan po natin ang atong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat. Ang kapunon. Madiin nagkita sa kita nahong nagsoon. Una sa tanan, akong pasalamatan ang Ginoo. Kay tas kalibutan kung wala siya. Usa, huwag makauwang na to. Bisan pa ang mga pagsulay, bisan pa ang mga trial sa kinabuhi. Kinidili, makababag sa atong pagtuod sa Ginoo. Kung kining atong lawas sa kalibutan mo atong tutukan, ya tay paglaom. Inigbalik sa Ginoo, kining atong mga lawas biyaan ni. Dili ni madala nagsuon. Ang iyang bililhon kanang lawas nga langiton nga iyang ipakamatay kanato. Usa, Lord, yung ko Lord, isang pakiling akong kahimtang. Ani ako karon, ikaw akong daygon, pasalamatan. Dito sa, hallelujah, dito sa simbahan, igsoon sa Surigao, may ako nang gibati, apan sa prayer meeting na, agyapon ko, kung uban, na ako, ay wala may makaulang, basta Lord, kung naapay akong kinabuhi, ako kang daygon, pasalamatan. Kay way makababag, ay naay imong kinabuhi, nga giandam kanang original, na tuas kinabuhi mo walay katapusan. Usa, sa among pagpangalagan, wa ko magmahal sa Ginoo. Pasalamat ko nga nakatuklas mi sa kamatuoran. Wa mi makatuklas sa reliyon, kundi ang kamatuoran ni Kristo Jesus. Mo'y atong apason. Kaya inigbalik niya maigsoon. Inigbalik niya, siya ang mukuha sa atong kinabuhi na original. Siya ang muusob sa atong lawas. Way makausob lain, kundi ang gahomra, ang iyang gahom nga wala mabalhin, mo si Kristo Jesus. Busa, dalaygon, siya way katapusan ng mga kapuron, nga kauban gihapon ko sa inyong mga pagsimba, pagdayeg, ahong pasidunggan ang Ginoo, nga siya ang naghatag na kong gininhawa nining kahaponon karon. Dalaygon ang Diyos, akong balik ang pasinungog pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Bata pa si tatay, 77 pa lang. So, makita niyo makabugtuan, labi ni mga kabataan, hitatay, mga 25, nag-start hiya pag-serve, Ginoo, bata pa hiya, patanong pa, tigang abot nagpamilya, hasta nga yan hiya pangidaron, padayon lagyapon hiya nga nagpapangalaga sa Ginoo. So, dako ito nga pasalamat, Ginoo, nga sa impangan na Biblia, habang tayo may buhay, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. As long as we have our being, as long as we live, mga kapatid, tayo po'y maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa mga kabataan, maupay pati yung mga panlawas. So, ihatag niyo, Ginoo, ito kinabuhi,
para magamit haburuhaton ng aton Panginoon. Praise God. Kaya maabot ang panahon ni kami ng mga may edad na mawawara na gyapon na kalibutan. Naluya na mo lawas. Pero sing Apostol Pablo, ang aton lawas naluya, pero ang aton spirito nagtitika kusog. Amen? So ang aton lawas, kumbaga naluya, pero ang aton spirito, excited na kita makaupod naton ang Panginoon. Praise God. Amen. So nakausap ko, nakasulat ko, Shane, kaya mo magpapasalamat sa Ginoo. Praise. Sige. Si Bambam na lang. Praise God. Amen. Praise God. Palapakan natin ang buhay na Diyos. First of all, I thank God for giving me the strength, wisdom, courage to finish this school year as a grade 4 student. To my family, Mama, Papa, Tito, Tita, Papalo, Mamala, thank you for your endless love, support, and sacrifices. You are my inspiration and motivation in everything I do. I promise to persevere more for my studies and for my dreams in everything I do. Thank you, and that's all. Mga graduate natin ngayon, mga kapatid. So, praise God. Sino pa masunod? Last na lang. Si RR daw magpapasalamat kay Kukuan. Praise God. So, duwa ka Domingo, wari makaupo natin si Rochelle. Oh. Isang palakpak para sa... Nagpapasalamat lang po akong Ginoo nga nakasimba ko yan na. Tapos nagkamay na ngipon. Kung maray mama, dik magkakangipon. Oh my God. Maiha pa ini. Ngan, nagpapasalamat lang po akong Ginoo nga gintagan na kuyahin mga pangkalawasan. Tapos, ay, mga grade 9 na ngayon ako. Amo lang po ito. Thank you. Umusay na ikuan ni RR. So, praise God. Salamat ng Panginoon nga atong makabataan, hira ang paglaom. Sila ang mga paglaom, kumbaga. Ay maabot ang panahon magtiguwang sila po ang magpuli sa ato. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Padayon nga pahinumduman sila nga, sige sila pag-eskwela, pero dili nila makalimtang ang pagpangalagad sa Ginoo. Na dili gud mahimulag sila, kundi gamiton ang, kumbaga, makatapos mo sila, makatrabaho, sila na po ang magpuli, makatabang sa bulhaton sa atong Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Kunwaray na po makabugtuan. Okay, praise God. So, sunod na lang, itiro ka na lang yun next Sunday. Oo. So, congrats sa mga nagtapos, sa school, UG. Nga tanan nga nag-eskwela, makabugtan ko. Mga haaton nga tanan, minamahal nga, nagpapadayon na pagpangalagad. Blessing ito para aton. Yan lang adlaw, ani kita, nagpasalamat kita hatong Panginoon. Bilang lubos nating pinapasalamatan ang Diyos, aton siyang daygon, aton siyang awitan, pinaagi sa mga praise and worship, kitang tanan tayo pong natay tumayo, sama-sama ating purihin ang isang Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. All glory, honor, and praise to our Lord Jesus Christ and Savior. Oh, we give you praise, Lord.
Yes, Lord, we bless your holy name, Lord Jesus. Yes, Lord, we come to bless your name, Lord. We offer everything unto you, Lord Jesus. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name. Yes, Lord, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You're the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our life. Yes, Lord, hallelujah. Lord, you made a way because of your great love, and our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true, and we just want to thank you for all your growth has shown. We've come to bless your name. Come on, church, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. Yes, Lord, we give you praise. We adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our life. We've come to bless your name, King of kings and Lord. Yes, Lord, you're the King of kings. We've come to give you praise. You're the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our life. Yes, Jesus, hallelujah. Lord, you made a way. Lord, you made a way because of your great love, and our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true. Yes, Lord, and we just want to thank you for all that you have shown. We've come to bless your praise, King of kings and Lord of lords. We've come to give you your praise. You're the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your court, for your presence in our life. We've come to bless your name, King of kings and Lord. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Jesus, oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our life. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Come on, church. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthem sing. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Yes, Lord.
the Lord our God. Great and mighty is He. He has redeemed. He has redeemed by the blood of the Lamb. Set our spirits free. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is. For the last time, great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Yes, Lord. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner. Lift up your banner. Let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Again, great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Yes, Lord. Great and mighty is He. Yes, you deserve to be praised, O God. is the Lord our God. We lift you up, O God. Mighty is He. Lift up your banner. Lift up your banner. Let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. We come to bless your name. We've come to bless your name. King of kings and Lord. We come to give you praise. You're the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for you. We've come to bless your name. Come on, church. King of kings and Lord of lords. Lift up your voice. Come to give you praise. We give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. We've come to bless. We've come to bless, to bless, to bless, to bless your name. King of kings and Lord of lords. Your praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives, for your cause, for your presence in our lives, for your cause, for your presence in our lives. Great and mighty is He. Yes, Lord. Oh, hallelujah. You're worthy to be praised. Yes, Lord. You're worthy to be praised, O God. Glory be to your holy name. Lord, we fall down to your holiness, O God. We humbly down ourselves before you, God, as we worship you, as we give everything unto you, God. Praise, hallelujah. Praise you, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Oh, we glorify your name, God. Yes, Lord. Come on, church. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love, the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus.
We cry holy unto you, God. Holy, Holy, we cry holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we fall down. we lay our Lift up your crowns voice, church, at the feet and worship the Lord. of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry holy, holy, holy. We cry holy, Holy, we cry holy. holy, We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. We fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet, yes, Lord, of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. we cry holy, holy, holy is the Lamb. We cry holy. We cry holy, holy. You are holy. Cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord, you are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. As we raise, you are welcome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are awesome. Give our praise to you as we raise. You are awesome in this place, mighty God. you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you as we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are. 'Cause I'm in this place, mighty God. You are awesome 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 in this place, mighty God. You are aw
Glory be to your holy name, O God. Oh, praise God. Hallelujah. Come on, church. Worship the Lord. Come on, church. Worship the Lord. Hallelujah. Glory to your holy name. Worthy to be praised. To be praised. Worthy to be praised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. Yes, Lord, you are worthy of all praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, you are awesome. You are awesome. You are mighty. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Please be seated. Hallelujah. Kids, you are now dismissed for Sunday school. Waray man sisbik, hinot ma kwanera. Oh. Okay. Follow the leader. Bye-bye, baby. Excited tayo. Have fun, guys. Okay, for you... Diri ka maupo, doy? Okay. Anyways, good afternoon. May I ask everybody to rise first before we begin aton Bible study, anak? Can I have everybody to rise? Pantindo ka nita. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this time of Bible study. We pray, Lord, that your Holy Spirit will indwell us, feed us with your word today. So speak to us now, Father, through the pages of the scriptures. In Jesus' name we pray. Amen. You may all be seated. Okay. Aton mga papel, I did something different. Left side, itong red na colored, amo iton ang Bible verse and chapter. So, di daha right side, gin-summarize naton iton para maintindihan nyo the best possible way. Pero still, you have to refer to the Bible for information and full context yun a Biblia. So I think we all have our Bibles here, so you make sure that ito yung mga Bibles ready. It aton Bible verse, yan na, is Acts
26. Ang title na akong message, Kristiyano ka ba talaga o pa-Christian lang? Let me test this thing. Ano eh? Okay, it's working. Okay. All right. So I explained how to use that thing. It's very simple. You know, when we get to a verse, kung ada kita verse, all you have to do is, you know, go to the right side of the verse, and then you can actually get the summary ko, explanation ko ano iton. But still again, I would encourage you to go back to the Bible for the full context. Okay? So anyways, dito tayo sa Book of Acts. Ito, summarize ko lang anay ini, synopsis. Preso dito si Apostle Paul. And he was given the chance to state his case kan King Agrippa, ruler of the territories outside of Judea. And the governor of Judea at that time was Festus. Okay? I-ready niyo at iyo Bible sa Acts 26 kasi magbabalik-balik kita. Ang full name ni Festus in the Bible was Porcius Festus. He succeeded Felix around AD 59 to 60. Ito naman si King Agrippa or Herod Agrippa II was the son of Herod Agrippa I. Of course. Father niya si Herod Agrippa I and was the great-grandson of Herod the Great. Actually, itong mga Herods na ito, they belong to the dynasty of Herods noon. Kaya kung mayroong Marcos Dynasty, Duterte Dynasty, Barbers Dynasty, Ke Dynasty, mayroon na rin noong panahon na yun. Ini na mga Herod. So yung pinakauna sa mga Herod was Herod the Great. He ruled Judea from 37 to 4 BC. Ito yung Herod who tried to kill Jesus when Jesus was born sa Bethlehem. Pinapatay niya lahat ng mga batang lalaki during Jesus' birth or about mga kaedad ni Jesus Christ. Iyagi panpatay. Kay hindi niya kasi makita si Jesus Christ, so nasinahiya. So what he did, have all the boys killed. Okay, this guy is pure evil. Okay? After this Herod na prominent sa Bible was Herod Antipas. Herod Antipas. He ruled Judea from from 4 BC to AD 39. Kasi may mga iba pang mga Herod not as prominent as this Herod na aton i-mention din. Ito yung Herod na nagpapugot sa ulo ni John the Baptist. Herod Antipas. Okay? Ito yung Herod na gustong kausapin si Jesus Christ. Pero sinabihan niya yung messenger ni Herod Antipas sa Luke 12:32, kita, sinabi ni Jesus, sabihin niyo sa fox na yon, ngayon at bukas magpapalayas ako ng mga demonyo at magpapagaling ng mga tao at tatapusin ko ang trabaho ko sa third day. Finally, nung magkita na si Jesus at si Herod Antipas, kinakausap siya ni Herod, si Jesus Christ. Pero hindi nagsasalita si Jesus Christ sa kanya. Pero nung sila na ni Pontius Pilate, nagsasalita naman si Jesus Christ. Okay? Some say, Jesus never uttered a word kang Herod Antipas because alam ni Jesus na pointless makipag-talk kay Herod kay he was destined to hell. Yung messenger nga na ni Jesus Christ na si John the Baptist, pinapugutan nga niya eh. Okay? May kasabihan noon, noon at ngayon, silence was a sign of judgment. Or in Tagalog, ang katahimikan ay isang palatandaan
ng panghuhusga. Okay? Also, itong si Herod Antipas, siya ang nagpapatay rin sa half-brother ni Jesus. Who was that? Si James. Pinapatay niya si James. Tapos pinakulong rin niya si Peter. Daming atraso itong si Herod Antipas nito, kaya sealed na ang destination niya to hell. Sa Acts 12:22-23, itong si Herod Antipas, nag-speech inihiya sa mga tao. Sabi ng mga tao, hindi tao yang nagsasalita, isa yang Diyos, sigaw nila. Sa 23, nung moment din yun, hinampas si Herod ng isang angel ng Panginoon. Okay, hinampas, di ba? Ganun yun. Kasi hindi niya pinarangalan ang Diyos. Kinain siya ng mga uod at namatay. Instead of giving glory to God, hindi niya sinaway yung mga tao sa pagsamba sa Kanya. Kaya yun, tigok. Okay? So now, dito na tayo sa Herod na ito. Si Herod Agrippa. Agree kayo? Agrippa more? Okay? So Paul had a chance to talk to Herod Agrippa. Sa privileged speech ni Paul, ganda nito. Parang Senado lang ba? Yung quadcom. You know? Binigyan ng chance na mag-speech si Paul. Ginarate ni Paul kang King Herod Agrippa sa mga tao doon on how he became a Christian. Paul had the chance not only to defend himself, but he had the chance to evangelize. You know, he hit two birds with one stone. You know, defending himself and evangelizing at the same time. Nagkaroon ng opportunity si Paul na magbigay ng testimony niya sa mga tao at sa harap ni King Agrippa. Sa Acts 26:28, what is that? Well, anyways, ada di dahi yung Bible. What I didn't happen. Sinabi ni Agrippa kay Paul, akala mo kaya mo akong gawing Christian ng ganun kabilis? Sa English translation, you almost persuade me to be a Christian or to become a Christian, Paul. Di ba? Sa panahon natin ngayon, it would have been said this way, oy, di rin mo ako mako-convince na born again. Kay Christian naman ako. Okay? Have you guys ever experienced that, sharing the gospel and they tell you that, you know? Mag-talk ka lang nga ni about Jesus, tapos mapakiaan na itong hira, ano imo religion? And we say Christian, mga born again Christian kami. Ay sus, ayaw ko iton. Christian naman kami. Diba? Very common. Sa panahon natin ngayon, ang dami magsasabi na Christian man daw sila. People will profess to believe in God or Jesus, pero you don't see it in their lives. Some will even claim they believe in the Bible. They will even say, itong Biblia, tikan itong haamon. Have you heard this? You know, tikan itong haamon in Biblia. Okay? May napanood nga ako na reel sa Facebook. Sa Facebook niya. Pare ito na nagsabi. Nagsalita siya sa congregation niya. Sabi niya, ang hirap sa atin, we claim na galing sa atin ang Bible, but yet, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Ha? Nagulat nga ako when I saw this. Sa totoo lang, may mga pare ngayon na biblical na rin ang approach nila sa parishioners nila. Of course, they still practice the sacraments, yung mga rituals niya, but there are priests na actually encouraging people to read the Bible. And these people are no longer far from us, but in reality, getting closer to us. Okay? Kaya nga, we decided to get the Pinoy version Catholic Edition Bible for this purpose. Kaya para di rin mailang mga tao haaton. Di ba? When given a chance na kita makapag-evangelize, we take out our Bible, makita nila, uy, Catholic man ito. Oh yes!
read your Bible. O, di ba? Then we get to evangelize. Mas komportable sila kung ganun. They will claim na it's their Bible. Okay, then let's discuss and reason from the Bible. Their Bible, so called. But still, there are still a lot who will look the other way. Diba? Pag nasa grupo ka, tapos marisyo at iuusapan, tapos dumating ka sa topic na about faith or Jesus Christ, then udyukin ka ng Holy Spirit. Uy, this is your chance. Talk more about Jesus Christ. Magsalita ka about Jesus Christ. Pero once you do that, you get Jesus Christ more involved sa inyo discussion, you will notice some or most of them will get disengaged. Okay? But these are the people who insist na, Kristiyano naman kami. I don't need that. Well, almost. Kunting kimbot na lang siguro, yes, you will be a Christian. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians 13:5, there you go. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 35, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. I-paraphrase natin, simplify things. Are you really Christians? Kristiyano ka ba talaga? Do you pass the test or are you just pretending to be Christians when you actually are not at all or nagpapanggap ka lang? Reminds me of a story. Merong isang guy naghahanap siya ng trabaho. Okay? Tapos, kung saan na siya napunta, then napadpad siya sa zoo. Nakita niya, help wanted. Pumasok siya, excited siya. Punta siya sa HR. Then nag-inquire siya, sorry sir, pero filled up na position. Pero na-notice siya ng manager. Nakita niya na well-built siya, muscular and everything. So tinawag siya, pinapasok siya sa manager's office. Kinausap niya yung guy, Well, true, puno na yung nakuha na yung position. Pero may proposal ako mo. Kung interesado ka kay Amon Gorilla, namatay just the other day. Replacement maabot 2 weeks pa. Okay? Kung interesado ka, babayadan ko itong maupay. Okay? Tapos, isuot mo lang itong gorilla suit. Magpanggap ka na gorilla. So, gintry on niya yung gorilla suit ng guy. Kasyang-kasya. Fit na fit kay muscular niya. So, he said, wala trabaho mo lang gihapon. Sige, tinanggap niya. So they showed him the cage. Nagpunta siya, on his left was the giraffe cage. On his right was the lion's cage. Okay? So he was told to come back at 8 o'clock. Kay 9 o'clock mag-o-open yung zoo. So he came back 8 o'clock the next day. Pinasuot na niya yung gorilla suit. He went in and acted like gorilla. Yung gorilla ang gaganon-ganon, di ba? Pero matamlay. By the way, I forgot to tell you, ang bayad niya is per person who watches him. Okay? Unfortunately, bagito pa lang siya, naawod pa hiya. Waray pa hiya masyado magpakitang gilas. Dito ha giraffe, madaming tao, dinihan layon, daming tao. Iya, waray masyado. So, nag-experiment na niya. May daman kahoy, habot kahay iya. Yung kahoy, harani ha, lion's cage siya. Nagpakambyon-kambyon siya dito. Dinatuwa na yung mga tao. Passerbys came and started watching him. So every person na ada harap niya, mayroon siyang 100 pesos kagad. Okay? So anyway, pakitang gilas na siya, patalon-talon from one branch to another. Nung tumalon siya, yung isang branch nasa malapit sa cage ng lion. Nagtalon siya doon, abay, nabali. Tapos, problema siya ngayon. Ano't bubuhatong po, kumasigaw ako, papapire ako. Kung di naman ako masigaw, kakaunon ako, I will be cat food. Lumapit na yung leon sa kanya. Wala na siya magkuhat, sumirot, tabang! Tulungan niyo ako, tabang! Nagdalay-dali yung leon, dinampahan siya, siring hali yung leon. Ayaw, saba, kita nga duwang mapapire ini. Pare.
Pareho sila nagpapanggap. Okay? Amo ton. That was a true story, by the way. No, just kidding. Again, check up on yourself. 2 Corinthians 13, are you really Christians? Do you pass the test, or are you just pretending to be Christians when you actually aren't at all? Okay? Ito pang isa. Posibleng nagpipray ka, keep the 10 Commandments to the best of your ability. Remember previous study natin, no matter what you do, you will always break the 10 Commandments. You break one, you break everything. Diba? Sabi ni James yan. James 2:26 ata. Nagsisimba ka regularly, na-baptize, and not necessarily be a Christian. Now, how is that? Okay? Oh, of course, we should do all those things, all right? Pero still, you can do all these things and not necessarily be a Christian. Sabihin nyo siguro na, kuya, malabo ka na. Explicamos. May kasabihan sa English. I tried to translate this in Tagalog. Mahirap, oray lalo na. Bisaya, labi pa. Okay? Ang phrase na ito, it says, the outward can be without the inward. But the inward can never be without the outward. I will explain. Ganito lang yan. The outward can be without the inward. Ang tao, pwedeng magpakitang tao. Look religious, do good deeds, tumutulong sa ibang tao, even look pious or holy. Di ba? Nagsisimba, nagpipray, give to charity, but without having a true inner transformation. Okay? Yung bang a genuine heart for God. Alright? Tawag dyan sa English, hypocrite. Sa Tagalog, hipokrito. Sa panglabas, holy, pero sa loob, lowly or empty. Alright? Now, the inward, the other one, can never be without the outward. The inward can never be without the outward. Ang ibig sabihin niyan, ang tunay na Kristiyano, magpuproduce talaga yan na outward evidence. Kung tunay talaga ang conversion, kung tunay ang faith niya, natural na lang nalalabas yan sa mga kinikilos niya, actions, attitude niya, and makikita sa pagbabago ng buhay niya. Kaya nga sabi ni James sa James 2:26, okay? Kaya nga, kung paanong ang katawan na walang spirito ay patay, ganon din sa faith. Patay ito pag walang kasamang gawa. English, faith without works is dead. Does this make sense? Naintindihan niyo ba? Simple lang naman, di ba? Okay. Isingit ko lang ito. Total, nandito na tayo sa James 2. Paano ka masisave? Look at this. Religion, faith plus works, salvation. Faith plus works. Okay? A believer in Jesus Christ, faith equals salvation equals works. Amo ito, pinag-aralan natin ngayon. Alright? Ganun lang kasimple. Now, let's go back to our study. Tayo in time of trouble, may mga problema kita. We pray, di ba? Ako, before I became a Christian, 1995, pag may problema ako, I pray. You know? Pero di pa ako Kristiyano, ha? I pray. Ganon rin karamihan ng mga tao. Pag may needs, saka pa lang mag-pray. Okay? Pag may major calamities, kita mo puno yung simbahan. Di ba? Yung bumagsak yung Twin Tower sa New York. Gosh, all churches, all over the US, puno-punuan yun. Tula. You know. Kristiyano ba sila? Sisimba man sila. Kristiyano ba sila? No. It just means they're calling out to God. They're genie in heaven. Okay? Ganun ang karamihan ng mga tao ngayon.
In times of crisis, they call out to God. Pero kung okay na nga ni, o waray na nga ni, balik na naman sa dating bisyo. Until sa susunod na naman na problema. Dito, aton fellowship, we not only encourage you guys to read your Bible. We also want to tell you to pray, and keep praying. In good times, pray. In bad times, pray. You know? Importante yan sa kinabuhi at Kristiyano. Diba? Lalo na kung may mga nagawa kang kasalanan. Also, kung may mga tinatago kang kasalanan, do not expect God to answer your prayer. Sa Psalm 66, 18-20, kung sa kasalanan ako ay nagpatuloy, hindi ako papakinggan ng Diyos. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. We just heard that last Wednesday nung simba natin, di ba, Pastor Mer? Kaya kung meron kang sin na obvious sa mga tao, like yung panchichiks, pangangaliwa, tapos you don't repent of it, hindi ka tunay na Christian. Kung wala ka talaga intention to repent, hindi ka tunay na Kristiyano. Pasimba-simba ka lang, kaya ikaw dapat sinisipa sa church. Alright? Yan rin ang advice ni Paul sa Corinthian church. Daily Bible ko na yun. Ada ako the book of Corinthians, 1 Corinthians ko yan. And I went through this and it's very good. Anyways, let's look at 1 Corinthians 5, 1-2. 1 Corinthians. Sa verse 1, nabalitaan ko may nangyayaring sexual immorality dyan sa inyo. Meron daw sa inyong nakikipagrelasyon sa stepmother niya. Grabe naman, sabi ni Paul. Kahit yung mga walang takot sa Diyos, hindi nila ginagawa yan. At proud pa kayo. Dapat nga malungkot kayo at paalisin nyo sa grupo nyo ang taong gumagawa niyan. Sick, that is sick. Now, drop down to 1 Corinthians 5, 9-11. Dito, pinapa-paraphrase ko na lang yan. Pero let me read the whole context sa inyo. Sinabi ko doon sa verse 9, sa sulat ko sa inyo na huwag kayong makisama sa mga taong immoral at gumagawa ng kahalayan. Sa verse 10, pero kung hindi ko tinutukoy yung mga immoral sa mundo, what we have now in this world, kung yung mga nahihitabuyan na din o mga taong sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi para talaga maiwasan niyo sila, dapat mawala or umalis kayo sa mundong ito. We can never avoid them. They're always gonna be here around us. Amen? Sa verse 11, ang sinasabi kong taong huwag niyong pakisamahan ay yung nagsasabing Christian daw siya, pero gumagawa naman ng kahalayan, sakim, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nanlalait, lasenggo o magnanakaw. Kahit sa pagkain, huwag kayong makisalo sa mga ganyang tao. And this is Paul speaking. Apostle Paul ini. Kaya again, are you a Christian? Do you pass the test? Or are you just pretending to be a Christian when you really aren't at all? Okay. Sabihin niyo sila, Kuya, teka, di ba? Sabi, judge not lest you be judged. Di ba? Judge not lest you be judged. Yes, true. Pero, tingnan natin kung anong sinabi ni Paul dito sa sagot ni Paul dyan. Ituloy natin sa 1 Corinthians 5, 12-13. Sabi ni Paul, anong pakialam ko sa mga hindi Christian? Diba? Di ba dapat yung mga members ng church ang ginajudge nyo? So look at this. Members ng church ang nire-refer niya dito. Yung mga di naniniwala kay Christ, Diyos ang hahatol sa kanila. Pero sinabi sa scripture, palayasin sa grupo nyo, sa grupo natin, o sa grupo nyo, yung masamang tao. So he was referring
sa congregation. Kung may daw sa dida na nagbibinuang, kick him out. What can we do? That's what the scripture says, di ba? Dito sa verses na ito, 12 and 13, clearly sinasabi talaga ni Paul, kung hindi Christian, wala tayong pakialam. Hindi tayo nag-judge. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-judge sa kanila. Di ba? Pero kung membro ng church or kausa natin dito who profess to be a Christian, yan may karapatan tayo na mag-judge. Okay? Ano ang turo ni Paul sa mga taong ganon? Palayasin sa simbahan. In 1 Peter 4:17, si Peter nagsalita na rin tungkol dito. For the moment is come that judgment must begin at the house of God. Dumating na ang time para magsimula ang judgment at unang i-judge ang mga taong naniniwala sa Diyos. Does this mean we can judge others? Not in the sense of condemning them. Hindi sila kinukundina o hindi natin sila kinukundina kasi that right belongs to God only. But it does emphasize accountability within the church. May pananagutan ka sa simbahan na you claim to be a member of, or dito sa study natin, you claim to be a Christian. Kaya huwag mong sabihin Kristiyano ka and we don't see spiritual fruits or spiritual na bunga sa iyong pag-claim na Christian. But what we see instead is hypocrisy. Okay? Are you really a Christian? Joining an interracial group. Okay? Different nationalities. Karamihan mga puti. Pero halo-halo kami doon. Vietnamese, Filipino. Walang ayaw. Ayun ang kagandahan noon. And doon kami nagtagal sa neighborhood church sa Castro Valley. It's about 10 minutes drive from our place. Medyo malayo. Yung 10 minutes kasi, freeway yan. Kaya seems like madali lang. Pero if you measure it with the roads here or the ways, siguro abutan niya ng 1 hour. Amo ito. Freeway nga ni non-stop, dire-diretso lang. The only time you stop is you slow down, you exit. That's it. That's freeway. Okay? So, yes, diyan kami nagtagal. We eventually joined Harvest Christian Fellowship, which I am still attached up to now. Our pastor is Greg Glory. Kilala ni Osmerian. Kilala ni Arlene. And it is his outlines that I borrow to teach dito sa church natin. Anyways, let me show you this. That's kita nyo ba? Yan mga grupo namin. So, going back sa study natin, dito sa Book of Acts, there was a guy named Simon the Sorcerer. Familiar kayo nito? Have you guys passed this sa Book of Acts? Simon the Sorcerer. Makikita niyo itong story niya sa Acts 8, okay, verses 9 to 25. Anyways, let me tell you the story about this guy. Simon, naging believer ini. Okay? Believer ini yan. Nagpabaptize pa nga ni. Imagine. Kala mo talaga, Christian hiya. Nung nakita niya si Apostle Peter na mag-lay hand sa isang may sakit, sinubukan niyang bilhin ang power na ito kan Peter. Okay? Kaya nirebuke hiya ni Peter. Sabi ni Peter sa verse 20, mapunta ka sana sa impyerno kasama ng pera mo. Kasi iniisip mo na mabibili ng pera ang regalo ng Diyos. Linoloko niya yung mga tao by means of his so-called magic and sorcery. Okay? Kasi that time, medyo mahina na yung negosyo niya. Kaya he thought, wow, nung makita nila si Peter, saka si Philip at yung kasama niya, and other disciples, na-excite siya. So he joined. Okay? He even got baptized, ha? He joined.
Kung magiging Christian pala ako, sabi niya, magkakaroon ako ng power na yun. His intentions were wrong though. Mali. Totally wrong. Christian lang itong si Simon the sorcerer in name. And there are those who claim they are Christians, but in name only. Not by a changed heart, a new spirit, being born again. Diba? Mga kapatid, election season yan na. Exciting. Okay? Daming magiging affiliated niyan sa mga evangelicals. Biglang magsusuputan yung mga taong politicians na yan and they will claim, Christians man kami. Iboto nyo kami, kay Christians man kami. Tanungin mo, Sir, ma'am, Christian ka? Praise the Lord. Hallelujah. Gabaan ba yan sila? Because they will use the name of the Lord in vain. Or, sampu lang inidaya. Si Arvin na ako. Let's just say, kung may damanguyab ka, Arvin. Elen, kinakabahan. Isasabihin ni Arlen, ay, diri ako magpapaligaw kung diri ka Kristiyano. Okay? Well, praise the Lord. Hallelujah. Tapos makot pag on Bible verse, nasa ring Bible, greet everyone with a holy kiss. Ay, patay. Ito na Bible. Greet everyone with a holy kiss. Si Helen, kinkulbaan. Joke lang today. Well, anyways, kaya Arlene, stand your ground, ha? Pag may nanligaw o paligaw ka nga ni, not now, not yet, kan Helen pa, not ever. Kuya, wag naman not ever. No, darating yan. Just don't rush it. Alam yan ni Lord kung sino para sa iyo. Just do not let your heart dictate you kung sino ang gusto mo. Remember Jeremiah 79. Yan talaga ilagay mo sa puso mo. Jeremiah 79. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Di ba? Better yet, kamu mga dalaga ni Jana. Oh. Better yet, kamu mga dalaga, paligaw kamu mga taga-BC, ha? Oh, di. Joke lang. Basta Kristiyano. Basta Kristiyano. Balita, maabot lang ito. May da pa rin magre-reklamo. Di kuya, 12 years old na ako. Horay paghihapon, pag-abot na akong uyab. Ano ba yan? Kami ni Rochelle, habang nagdadrive kami, nakikita may nakaakbay, nakahawak sa bewang. Di ka mga bata pa manini. Ay, nako. Meron nga ngayon, even now, di ba, music, may da mga singers na medyo taob na yung mga career nila. Di ba? And then they switch from pop and rock music to Christian music. So now, suddenly naging Christian sila. And they make music with Christian theme. Kaya ingat-ingat tayo, Let's be careful sa mga music that we listen to or we even sing sa fellowship natin. Because there are people like that, Ito talagang big fish. Ito, big fish ito sa Bible in a wrong sense. Si Judas. Judas Iscariot. Di ba? 3 years niya kasama-sama ito si Jesus. Treasurer siya ng grupo nila. Witness siya sa mga miracles ni Jesus, from walking on water to raising Lazarus from the dead. Alam niya na Jesus was perfect and flawless, pero still, he betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Was he a Christian? Huh? He was so close, but yet so far. So you can appear to be a believer and not be a believer.
Balikan natin si King Agrippa. Kanina pa ito nag-aantay. Balikan natin siya. So itong si King Agrippa, Herod Agrippa, siya ang didinig sa kaso ni Paul. Kasama niya yung sister niya na si Bernice. Mga sikat ito sila noong panahon na yun. Kasi hari baga naman, saka yung sister niya. Okay, magkapatid sila. Nung magpunta sila sa Jerusalem, mga sosyal. Okay, sosyal ito. Siguro naka-Gucci outfit si King Herod Agrippa, naka-Rolex, gupit David Salon. Si Bernice naman, kung todo alahas, tapos may dala-dala pang chihuahua. Sosyal. Diba? Yan naman mga sosyal. So noong pumasok na ito sila sa korte, tayuan sila lahat. Glamuroso ang dating. Si Paul nakatayo na siya sadya, kaya inaantay lang niya si Agrippa. By the way, sa hearing nga pala na ito, nando na rin si Festus who was governor of Judea at that time. Ang iba siguro na starstruck na makita itong magkapatid pagdating ni King. Pero itong si Paul, wala lang. Actually, I have, opinion ko lang ito ha, naisip ko na when they came in, nakakuha na ang idea si Paul, ay, dalawang isda ito. You know, not only will I be able to evangelize, defend myself sa people, I can also evangelize not just with the people, but sa hari mismo, sa kakapatid niya. Di ba? Big fish si Agrippa. Di ba? Kaya nung nakaupo na si Agrippa, he told Paul, sabi niya ka Paul, magsalita ka na Paul for your defense. Okay? Inumpisahan ni Paul ang defense niya, pinuri niya si Agrippa, bulatik good. Sabi ni Paul sa Acts 26, 2-8, ay na. Didaha yung Bible pala. Hindi ko nga pala kuhan. So verse 2, King Agrippa, sabi ni Paul, mapalad ako kasi maipagtatanggol ko sa harap niyo mismo ang sarili ko laban sa lahat ng mga bintang ng mga Jews. Sa verse 3, kasi alam na alam niyo ang mga tradisyon at mga pinagtatalunan ng mga Jews. Kaya kung pwede po, pagtiyagaan niyo makinig sa akin. Sa verse 4, alam ng lahat ng Jews ang buhay ko simula pagkabata. Alam nila kung paano ako namuhay una sa bayan ko at pagkatapos sa Jerusalem. Matagal na nilang alam kung magsasabi sila ng totoo na simula pa lang member na ako ng grupo ng mga Pharisees, ang mga pinaka-istriktong tagasunod ng relihiyon namin. Nililitis ako ngayon kasi umaasa ako sa pangako ng Diyos sa mga ancestors namin. Ito ang inaasahang matanggap ng 12 tribes ng mga kababayan ko tuwing sumasamba sila araw at gabi. King Agrippa, inireklamo ako ng mga Jews dahil sa pag-asang ito. Sa verse 8, kayong mga nandito, bakit hindi kayo makapaniwala na kayang buhayin ng Diyos ang patay? Okay? Now, before we move on to the next verse, notice nyo dito sa binasa natin, Paul started his defense by sharing his testimony. Okay, lahat tayo may testimony, di ba? And that's what we do before we begin our service, di ba? You whatever you need to say, blessings or what, you know, di ba? Pero anyway, may personal testimonies tayo on how we became a Christian. I became a Christian 1995, November noon. Prior to becoming a Christian, my first wife, Lori, she was the Christian then. Nung makuha ko na sila noong 1992 and we were living together sa California, gustong-gusto ni Lori mag-attend ng service. And we found one, you know, medyo malayo sa amin, sa San Leandro. Nagsisimba sila ni Christian. Christian at that time was 2 years old. Yung eldest ko. Ako, sirado mga mata ko noon. I just drive them to church, pero nasa car lang ako waiting. You know? Di ako pumapasok sa simbahan. Although I grew up a Catholic, you know, sa Catholic church, pero diri ako practicing Catholic. For 6 years, ganun ang way namin. They attend service, ako at lahat sa sarakyan. Okay? Until one day, isang araw, I was invited by my co-worker na mag-attend sa bagong church na itinatag nila. Ito yung Baptist Church.
As in, talagang bago. Brand new talaga, 1 month old. Rotating yung mga pastors namin doon sa pag nagsiservice kami. Anyways, so nung nag-attend ako ng service na panggabi nga pala yung service 5 p.m. Kaya medyo mahirap. Sundays 5 p.m. service mo, tapos the next day you wake up early. Makuri. Natatapos kami mga 11 o'clock na. Ganun. I can still recall Pastor Kalika, Leo Kalika yung pastor namin, preaching on the book of Romans. Binuksan ni Lord ang mga mata ko when I heard he was talking about the book of Romans. Try nyo. It's a very good book. Talagang very touching, you know. I was emotional after the service. I approached Pastor Leo Kalika, told him what happened to me. Then I got baptized. Then the following year, March 1996, after sa trip namin dito sa Cebu and Leyte, I got paralyzed. Wow, test of faith. And I failed. Diri ko na lang i-elaborate kay hahaba pa ito. Anyways, ang point ko dito is, once we were all blind, but now we see. Amen? Jesus changed our lives. Pero ito, sa situation ni Paul, unique. He was very unique. Kasi, he was not a free man, ha? Preso siya. Kaya nga, ang kaso niya, dinidinig ni Rimulya. Ni Agripa. Sidebar. Sa verse 9, sabi ni Paul, sinubukan ko mismo ang gawin ang lahat para labanan ang pangalan ni Jesus na taga Nazareth. You know? Sa verse 10, yan ang ginawa ko sa Jerusalem. Tumanggap pa ako ng authority galing sa mga chief priests para ipakulong ang marami sa mga taong sumusunod sa Diyos. Nung hinatulan silang mamatay, pumayag din ako. Okay? Sa verse 11, maraming beses ko silang pinarusahan sa mga sinagog at pinilit ko silang bastusin ang pangalan ng Diyos. Galit na galit ako sa kanila, kaya hinabol at pinahirapan ko sila kahit sa ibang bansa. Paul. You know, in Islam. Sorry. Grabe ang galit ni Paul sa mga Christians that time. Yan ang tinatawag sa English na zealous for the faith. Zealous. Z-E-A-L-O-U-S. Zealous for the faith. Sa sobrang deboto ni Paul sa religious group nila, akala niya, yung mga ginagawa niya was still for God. Diba? Kasi nabulagan siya. Okay? Tulad rin yan sa maraming tao ngayon, bulag sila. Akala nila what they're doing, religiosity, rituals, gusto yan ni Lord. When in fact, ang gusto ni Lord sa atin is to what? To believe. To believe only what He did for us through Jesus Christ. So one day, sabi nga ni Paul, patungo siya sa Damascus sa verse 13. Verse 13, King Agrippa, nasa daan ako noon at tanghaling tapat nang biglang napaligiran ako at ang mga kasama ko ng matinding liwanag galing sa langit. Mas matindi pa sa sikat ng araw. Sa verse 14, bumagsak kaming lahat sa lupa. Tapos may narinig akong boses na kinausap ako sa Hebrew. Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sinasaktan mo lang ang sarili mo para kang sumisipa sa isang matulis na bagay. Sino po kayo, Lord? Tanong ni Paul. Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na pinapahirapan mo. The way na ninarrate ito ni Paul, gumawa siya ng daan na medyo may common ground siya sa mga tao nandoon. See? Keyword, common ground. He was a Pharisee. You know, ang audience niya maraming Hudyo at karamihan mga Pharisees. Okay? Kaya medyo nakaka-relate sila kan Paul. Tayo rin dapat natin sundugon ni Paul. Kung may chance kita na makapag-share ng testimony natin, find a
common ground or lead to a common ground. Yung bang pareho yung interest ninyo or gusto niyo or likes niyo. Find a common ground and then build a bridge to your listener. Okay? Sa verse 2 nga, sabi ni Paul, King Agrippa, mapalad ako kasi may pagtatanggol ko sa harap niyo mismo ang sarili ko laban sa lahat ng mga bintang ng mga Jews. Binulatik ni Paul si King Agrippa. Your Majesty, Your Honor, O most honorable King, pambobola, good luck to. Diba? Tapos sabay try ni Paul na i-evangelize si King and Bernice. Okay. Before I move forward, muna ako. Before I move forward, may dako chika. Pero ini nga chika din nila diri ni magawas ha. There's a saying in Las Vegas, what you hear, leave it here. Okay? Sa mga kwan yan, sa mga sigahul, sa mga mahilig sa porno, mga tao dito. Anyways, ganun rin tayo dito. Chika lang ito. Church history suggests na King Agrippa o iyas sister may incestuous relationship. Okay? Brother and sister may relasyon hira. And then, kalat itong chika na ito sa buong Rome noon. Kaya, permihira magkasama. Although, itong si Bernice, may asawa niya, may kalaguyo pa nga ni. The same with King Agrippa. Pero iya relasyon kan Bernice, they're so close. Kata-kata-kata. Kata-kata. Ano ba yun? They're so close to each other. Have you ever seen anybody like that? Meron ako pero hindi ko na nagdadabig dito. I think alam ito ni Paul. Okay? Pero di yan ang point ni Paul. Ang point niya is to go to the heart of the matter, which is the matter of the heart, which is Jesus Christ. Okay? Ang point niya was to go direct to the heart of the matter, which is the matter of the heart, which is Jesus Christ. Ganon din tayo dapat. Let's not make a fuss o makisawsaw tayo sa personal na issue ng mga tao. Kung bakla man siya, babaero, may drug issue sila, palahubog, as long as di tayo sinasaktan, ipabayan natin yan sa otoridad or sa Diyos. Ang importante, kung magkakatuon tayo or we get a chance to tell them about Jesus Christ, narrating our testimony to them, on how you became a Christian, do it. Given an opportunity, do it. Find a common ground and then build on it. Si Jesus ang good example nito. Sa John 4, I don't know if I have it up here. Anyway, sa John 4, dito, narrate ko na lang, na-meet ni Jesus itong babae na nag-iigib ng tubig sa well. Okay, she's been married and divorced 5 times. Ang may kinakasama siya that time. Hindi sinabi ni Jesus, alam ko yung pas mo, immoral ka man, Hindi na ganun si Jesus yung pagalit ba? Sabi lang ni Jesus, if you drink of this water na iniigib mo, mauuhaw ka ulit. Okay? But if you drink of the water I offer, you will never thirst again. Jesus was referring again sa inside, inner thirst ng babae. Kaya, build a bridge, find a common ground. Hindi yung sisermonan mo kaagad ng mga tao, mahal ka ng Diyos, pero pag hindi ka naniwala kay Jesus, impyerno ka dayon. Okay? Huwag ganon. Tell them your story on how you became a Christian. Ito ang much better. Kay kadalasan, we don't get that chance to tell our story, but how we live our lives. We're supposed to be a living Bible. People will see the changes in our lives. They'll notice, something's different with you. Di ba? May naiba ka talaga. Kaya nga sa verse 26, sabi ni Paul kay Agrippa, bubuksan mo ang mga mata nila para tumalikod sila sa kadiliman papunta sa liwanag
at mula sa kapangyarihan ni Satan papunta sa Diyos. At dahil sa pananalig sa akin, patatawarin ang mga kasalanan nila at makakasama sila sa mga taong pinili ng Diyos. This is exactly what God did to me. Like Paul, binuksan niya mga mata ko. Jesus opened my eyes. And the Bible speaks about spiritual blindness. Okay? Spiritual blindness that every person has. Sa 2 Corinthians 4:4, na ngayon kita. Sabi diyan, hindi sila naniniwala kasi binulag ng Diyos ng mundong ito. Diyos ng mundong ito, okay? Ito ang mga utak nila para hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Christ. Siya ang eksaktong image ng Diyos. Sabi dito, pinaringan, blinded ng God of this world, and we know who it is. Diba? I will not say his name, hindi ko i-honor siya. You know who it is. Okay? Kaya hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. I've been trying to convince Tio Mario, you know, pero ayaw talaga. So I leave it up to God kung wala na akong magawa. But I will keep, as long as he's breathing, you know, as long as he's living, I will keep doing it. You know, I love Tio Mario, and I don't want him to be separated from me. Because I know where I'm going, I will go to heaven, and he will go someplace else. And I don't want that to happen. That is also for you guys. If you love somebody, share nyo. Kung ayaw nyo ito talagang makuan, kung mahal nyo talaga ang tao, sabihin nyo. Maski masaktan sila. But that is the truth, you know. If you do not accept Jesus Christ as your Lord and Savior, boy, you're going. Jesus mentioned hell 40 plus times in the Bible, in the New Testament. But there are some religious group that they will deny na there is no hell, but there is hell. Jesus mismo ang nagsasabi niyan. Amen? Hindi maintindihan ng mga tao yung message ni God when we talk about Jesus. Kasi bulag sila. Bulag sa kasamaan. Kaya that's another thing. When sharing the gospel to an unbeliever, i-pray nyo. I-pray nyo na buksan ni Lord ang mga mata nila. Sabi ni Paul sa Ephesians 1:18, pinagpipray ko na maliwanagan ang mga isip nyo para malaman nyo ang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Malaman nyo sana na napakayaman at napakaganda ng mga blessings na pinangako ng Diyos sa mga taong pinili niya. Kaya, first, we pray, Lord, buksan nyo mga mata nila. Okay? Nung marinig ko yung si Pastor Leo Calica preaching when I attended that service that day, I became a Christian. Sort of. It happened in a flash. Di ko na lang matandaan kung umahain na ito na verse, the book of Romans, but I know it was in the book of Romans. Kaya I really love reading the book of Romans. Go through it, basahan yung book of Romans. Maski dyan sa Pinoy version, it's well, you know, written. Napakaganda. Was I a Christian, God, that time? What do you think? Was I a Christian kaagad? Nung marinig ko yun, ma-open yung mga mata ko. Binuksan ni Lord ang mga mata ko, yes, but was I truly converted? The Lord opened my eyes, but was I truly converted? Kasi, it's possible to have your eyes opened and still not be a believer. I can say, naliwanagan ako. Now I know, Jesus is the way. Nalaman ko yun. There's a heaven and a hell. Nalaman ko yun. What did I need to do to fully be converted to be a Christian? I had to repent. Diba? When we end the service, we always try to encourage people to accept Jesus Christ, but of course, you have to repent of your sins. Right? I needed to repent. Ayan ang keyword, repent. Almost Christian ako, pero not totally. I still have to turn from darkness to light and from the grip of Satan to God. Okay? If you are not with God, you are definitely
with the other one. Alright? Yan ang turo ni Paul sa atin, to turn from darkness to light, from the power of Satan to God. Ang Diyos lang ang makaka-open ng mga mata natin, but ikaw mismo, you have to turn from darkness to light, from the power of Satan to God. Sa Romans 13:12, sabi ni Paul, sa Romans 13:12, sabi ni Paul, matatapos na ang gabi, paparating na ang umaga, tigilan na natin ang mga masasamang gawain, maghanda na tayo sa paggawa ng mabuti. The day of salvation will soon be here. Kaya step out of the darkness, get rid of evil deeds. Para mga damit lang ba? Magliwan. Okay, clothe yourselves in the armor of right living as those who live in the light. Yan ang meaning ng repent. Ito ang missing element sa so-called conversion of many people. You know, they will say they're Christians, but there never was a repentance. Pero kung maka-praise the Lord, maka-hallelujah, ay wagas. Diba? But yet, they have never repented of their sins. They continue living in sin. Obvious pa naman ng mga sins. Okay? Patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya the Bible says, don't be drunk with wine. Pero pagkatapos mag-attend ng misa or service, barik dayon, tagay, maritisan. Diba? Yan ang normal na gawain kagad, diba? I'm just being practical. Diba? In the words of the great theologian, Pinoy Aquino, walang pagbabago. Yun ba yun? Hindi niya nag-get. Did he say that way? Walang pagbabago? O ano ba yun? Come on, help me out. Daday. Yung famous quote ni Pinoy Aquino, walang pagbabago? Anyway, sa Acts 3:19 to 20, 3:19 to 20, sa verse 19, magsisi na kayo ngayon at bumalik sa Diyos para patawarin niya ang mga kasalanan niyo. Sa verse 20, at mai-experience niyo ang bagong lakas na galing sa Panginoon at ipapadala niya si Jesus, ang Christ na pinili niya para sa inyo. Na-remember niyo yung sinabi ni Jesus doon sa babaeng na who was caught in the act of adultery sa John 8:11. Okay? If you read that, look at it. Umuwi ka na pero huwag ka nang gagawa na ulit ng kasalanan. Repent and sin no more. See? Repent. There is that word again, repent. Okay? Repent and sin no more. There was a story, another true story niya. A pastor, naghanap siya ng pintor para i-paint yung building nila. Needed a guy to paint the entire building. So, sabi niya, I will pay you handsomely, basta pintahan mo na maigi yung building namin, yung church namin. Pumayag yung pintor, pero tinanggap niya yung money, pero tikasan ba? Bisaya, maninikas. Palit siya, ipalit siya mga paint, pero gamay lang. Damo thinner. Sinagol niya, di siyempre manipis na yun, hindi na talaga pure yung paint. Pero, the pastor didn't know about this, so he started painting. Pintahan niya sa front. Then when he reached the top, nagpipit ka siya doon, he had a harness on. Biglang kumidlat, dinataranta siya, nahulog siya. Buti na lang, yung harness niya, nahuli yung paa niya, kasi sabitin niya. Then he heard a voice from heaven, repaint and sin no more. Naget niyo? Repaint and sin no more. So, ano nga ba ang repentance? Kasi na-interchange natin ini, di ba? Repentance and remorse. Remorse, para kasing the same lang pagsisisi. Pero if you dig in deeper, remorse is being sorry kasi you got caught. Nahuli ka lang, kaya remorseful ka.
nagsisisi ka kasi nahuli ka nga. Repentance naman is being sorry enough to stop. You know, yung mga from the heart talaga ba na pagsisisi and a promise not to do it again or anymore. Di ba? So remorse and repentance. Remorse, nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Repentance is yung talagang nagsisisi ka from the heart at ayaw mo na ulitin ulit. Okay? Kaya, to be a real Christian, number one, turn from darkness to light and from the power of Satan to God after your eyes had been opened. Once na ginawa nyo yan, God gives you forgiveness of your sins and an inheritance sa verse 18 sa Acts 26. Only God can open your eyes. Only God can give you forgiveness of your sin and an inheritance. Pero only you, ikaw lang mismo can turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Remember sa Hebrews 8:12. I think you told us this also nung Wednesday. Their sins and iniquities I will remember no more. Papatawarin ko ang mga kasalanan nila at kakalimutan ko na ang mga nagawa nilang mali. So kita nyo, God will not only forgive you of your sins, but He will also forget your sins. He doesn't hold a grudge or hold your sins against us. So paano tayo mapapatawad sa mga sins natin? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us of our sins and purify us from all unrighteousness. Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masasamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Not only does God forgive us of our sins, but He will also give us an inheritance. Anong inheritance? What kind of inheritance? Lupa? Bahay? Pera? No, not that kind of inheritance. Although the Bible says na one day when we go to heaven, God has prepared a mansion for us over there. Di ba? Mama may ganiyang mansion, ni Papa may mansion, ako may mansion. Di ba? Tatawagin ko yan, Ken Peaceville. So diri ni lupa, diri ni material na bagay. What the Bible says. Ang inheritance na sinasabi dito is God adopts you to be a part of His family. That's more important than any physical things in this world, anything. Diba? Now, we all have access to God dahil kay Jesus Christ. In fact, we can call Him Abba Father. Kung nanonood kayo ng mga Israeli movies, mga bata tinatawag na Papa na, Abba, Abba. Ganun na din tayo noon. We can call God Abba, our Father. Hindi ka nadadaan kan San Pedro pag namatay ka according to tradition. Diba? Di mo na need makita ang manok ni San Pedro. Ako, nung bata pa ako, I remember sa Talisay kami, I listened to that sa radio. Manok ni San Pedro. Yes, may daw ngayon. Magminaw ko, anak. That was funny anyway. One last thing before we end up or wrap up these things. Everybody is dilet naman pala. Paul preached about the crucifixion of Jesus Christ. Tingnan niyo sa verse 22 and 23 sa Acts 26. Sabi ni Paul dito sa 22, pero tinutulungan ako ng Diyos hanggang sa time na to. Kaya nandito ako para sabihin ito sa inyong lahat. Mayaman man o mahirap, ang sinasabi ko ngayon ay sinabi rin ni na Moses at ng mga prophets na mangyayari. Sa 23, sinabi nilang maghihirap ang Christ at mauunang bumangon mula sa kamatayan para i-announce ang liwanag ng kaligtasan para sa mga Jews at sa mga Gentiles. Sa verse 24 and 25, binara na siya ni Festus, yung governor that time. Sabi niya kay Paul,
Ay, Paul, nabuang naman ka dong. Ano, sobra ng theology mo. Nabuang na ka. Pero sinagot siya ni Paul sa verse 25, hindi po, hindi ako nabubuwang. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sa verse 26, sinarap naman ni Paul si Agrippa, King Agrippa, malakas ang loob kong sabihin sa inyo ito kasi alam mo ang mga sinasabi ko. Sigurado kong nakarating sa inyo ang lahat ng ito kasi hindi sikretong nangyari ang mga bagay na ito. Sa verse 27, sabi ni Paul kay Agrippa, King Agrippa, naniniwala po ba kayo sa mga prophets? Sigurado akong naniniwala kayo. Napanganganga siguro yung mga tao that time, how dare you speak to the king like that? Di ba? Pwede rin sabihin ni King Agrippa, ay, bitay ka ko, di ko man ini. Di ba? But no, sinagot siya naman ng dahan-dahan ni King Agrippa. Sabi niya kay Paul, akala mo kaya mo akong gawing Christian ng ganung kabilis? Sa akin nga, Flory took 6 years before the Lord opened my eyes. Sa iba, madali lang. Days, sa iba, hours, panganib, Pero iba-iba tayo. Sinagot ni Paul si King Agrippa sa verse 29, mabilis man o matagal, prayer ko sa Diyos na magaya po kayo sa akin, ikaw at lahat ng nandito na nakikinig sa akin ngayon. Pero siyempre, huwag sana kayong makulong gaya ko. Siguro kung if it wasn't for the situation na nandun si Paul, preso man siya, posible siguro, given a chance na maging Christian si Agrippa. Posible. Opinion ko lang yun, ha? King Agrippa could have become a Christian. Almost lang. Ano natutunan ngayon natin sa Bible study natin dito sa Acts 26? Let me summarize it. Number 1, God wants us to share the gospel whenever at in whatever situation we are in. Number 2, it is not enough to be just exposed to the truth. Nabuksan mga mata natin, but we need to act on it. Okay, on it. God did His part, and we have to do our part. Turn from darkness to light, and from the power of Satan to God. Number 3, to share the gospel. Pag-witness. And when we witness, we need to build a bridge, a common ground, or find a common ground. Yung pareho kayong mga interest. Then, isubo niyo yung gospel. Isubo niyo. Ganon kayo zealous in the faith kung Kristiyano ka. Ganon rin si Paul at that time. But he was doing it in the wrong way. Alright? Number 4, and lastly, intindihin natin, ang trabaho natin is to let people know about Christ. Messenger la kita. Kaya nga sa Romans 10:14-17, medyo mahaba yan. Wala naman. Anyway, just look up Romans 10:14-17. I think I have it there sa sheet. Ang trabaho natin, messenger lang tayo. And only God can open the spiritual eyes of a listener. But we have to do our part. Share the gospel whenever and in whatever situation. Amen. We have to do our part. Dito, we need to evangelize, I don't know for how long this world will be. It's really up to God, but looking at it, Jesus Christ has already predicted all these things that's happening right now. And again, we all have the same faith. We believe in Jesus Christ, our Savior. No matter what happens to this world, we know where we're gonna be when all this thing comes to an end. Amen? Okay. So let's pray. Salamat tayo ka, Lord. Father God, thank you for your word once again, Lord. I pray, Lord, na liwanagan ng lahat sa salita nyo. And I pray, Lord, sa aming kanya-kanyang lakad ngayong araw na ito, Lord,
na bigay niyong Holy Spirit niyo sa amin lagi. Huwag niyo kaming pababayaan at maging gabay po namin kayo all the time. All this we pray in Jesus' name. Amen. God, salamat po sa mensahe na ating po napakinggan. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Praise God, marami po tayong natutunan sa masalita ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po idadako sa sunod na bahagi ng ating gawain, mga kapatid. Tayo po ay sa bahagi po ng pagbibigay. So, praise God, napakalaga po na patuloy pangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, i-share ang Ebanghelyo, ang Gospel ng ating Panginoon. So tayo, kita nga ani hadiri, nakasabot nga, kailangan tayo i-share, i-proclaim ang Ebanghelyo. So through our giving, pinaagi sa atong paghatag, ayon po sa blessing, ihatag sa Ginoo aton, makahatag kita makabugtan ko, ayon po sa udyok ng puso po natin, mga kapatid. Hindi po sa napipilitan, sapagkat ang sabi ng Biblia, God love a cheerful giver. Ang Diyos nagahigugma, malipayon siya sa mga malipayon nga nagahatag. Amen. So naghatag ta mga kaigsuunan, may tungod nga ang aton desire padayon iwali ang Ebanghelyo sa atong Panginoon. Praise God. So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y mananalangin sa ating pagbibigay. Praise God. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Narito po kami sa bahagi pa ng pagbibigay. Praise God, we give our offering. Ang aming pong desire, Panginoon, through giving, na ma-spread po namin, may pangaral pa namin ang iyong Ebanghelyo. Habang may pagkakataon pa po, Panginoon, amin pong may pangaral sa lahat ng mga tao sa lugar na ito ayon sa iyong kalooban. Panginoon, gamitin niyo po ang mga kapatiran, gamitin niyo po kami. Lahat ng aking kapatiran ma-share namin sa pamimigay ng mga leaflets at through giving, Panginoon, ayon po sa blessing na iyong ipinagkakalob sa amin. I-bless niyo pong lahat. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. kalibutan, apan nang mailhan ka labaw sa tanang butang. Magkabot kumang tanang pangandoy og dungo, tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Angkon kumang bahandig ning kalibutan, apan nang mailan ka labaw sa tanang butang. Makabot kumang o dungo, tuaw ning kasing-kasing ikaw gayon. Tuaw ning kasing-kasing ikaw gayon. Tungod kay walay sama sa imong gugma. Walay sama sa imong gugma. Walay sama sa imong gugma. Maangkon kumang tanan, bahan dining kalibutan, apan nang mailhan ka
kalabaw sa tanang butang. Makabot kumang tanan panganduyo dungo. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra ngayon tungod kay walay sama, walay sama, walay sama sa imong gugma. Walay sama, walay sama, walay sama sa imong gugma. Walay sama, walay sama, walay sama sa imong gugma. Oh, 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 oh. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon, apan di gyud mi makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon, apan di gyud mi makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon, apan di gyud mi makakita sa imong gugma. Praise God, salamat po sa ating Panginoon, sa ating buhay ng Diyos, nga kita nagkaurusa, yan ang kulop, nga na natin po announcement makabugtan ko, yan ang padan nga midweek, padan natin midweek service, padan kita mag-inampuay, praise God, sa pangalan ni dito yung kikita ang Ginoo ang kadamo o sa hanggang duha o tulo nga nagkaurusa, so adang Ginoo, so natin midweek service, padan po makabugtan ko Wednesday, pinagkakalubhang Ginoo nga nila nga Domingo gihapon, praise God, padawit na natin panimbahon, padawit na kita mag-ampo makabugtan kung pipira natin nga makabugtan kung makaupod natin hira, sunod nga mga pagpanimba natin dinhi makabugtan ko nga na i-pray natin ang mga terabot nga mga activities natin, praise God, ang magpapabaptize at tubig next month makabugtan ko, so i-prepare niyo ang itong kalugaringon nga na more prayer pa ang mga pipera nga na-share naton nga makaatin on tahira. So yan po ang ating mga panalangin. So sa hapon na ito tayo po ay muling tumayo, magtindog kita mga kaigsunan, mag-pray ta para sa atong closing prayer. Ako na hangyoon otro ang atong Tatay John, siya mag-pray sa atong pagtatapos. Puta. Kani mo amahan na balaan Diyos ikaw magahom nga nasa langit. Salamat o Diyos sa imong grasya, sa imong gahom nga diha kami nagasimba sa buhi ni mong ngalan. Nabati na mo ang imong pulong nga ikaw gamahanan nga Diyos among gilagaran. Salamat Ginoo bisan pa ni kapunon nga manguli kami panimalay tapos nilang pagsimba. Diyos, wala kami mahimo sa mong kugulingon kung walang imong proteksyon sa mong kinabuhi. Antay kami sa imong lunda, way dautan mga kababag, mga kaaway nga magkababag sa imong mga kanakan. Salamat sa imong grasya, imong gahom Ginoo nga kini dili mawala sa among kinabuhi kung kami among huptan kini na pagtuugitan kanimo. Dalaygon ka sa kitapusan, panalanginan nimo ang tanan nimong makanakanan ni iglesia, bisan pa ang imong alagad
Pastor Osmer, Pastor Gidi, kanilang tanan, yung mga anak, yung daday, nilang tanan ng simbahan o Diyos. Ni imong gahom, magdekos ni ini Ginoo. Ngaway buhat ta utan. Makababat ni ini. Nalaygon ka sa katapusan. Salamat, magtambalikan, pasinugog, pasalamat, uban sa imong Espiritu, mumukini magal, giya, marigoon sa imong mga kanakan. Nalaygon ka Diyos, magtambalikan, pasinugog, imugamhanan ng ngalan, ng Kristo Jesus. Amen. Nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, lipay kog dako kay ikaw ni Simba, sud ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, lipay kog dako kay ikaw ni Simba, sud ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan anak sa Dios adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtan na, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsuon ko